Okay, let's go. Good morning. Sa mga nagre-request po about din sa LG B50 kung paano i-enable ang 5G. So, maging sa mga rider na gumagamit ng ganitong cellphone. So, okay. So, ang tutorial na to ay para sa mga nag-request. So, I hope na mapagana ninyo. So, ang success rate niya siguro mga 7 to 8%. So, sundan nyo na lang po para at least good. So, itong code para ma-open po natin, ma-enable po natin yung debugging tsaka yung port natin para mabasa sa ng laptop o computer. Enable lang. Tapos, port check, i-enable natin. So, after nan, punta tayo doon sa settings. Hanapin lang ang network, internet, and USB tethering. Pero make sure na nakakabit ang ating USB cable from cellphone to PC o laptop para ma-on mo siya. So, na-on na po yung ating USB. So, punta tayo ngayon dito sa About Phone o System. System, tapos About Phone. Hanapin lang natin ang About Phone, System o Software Information. Pagka hindi pa po kayo developer, just click yung build number ng 7 times para maging developer kayo. So, pag okay na, tayo sa search lang natin dito yung developer option. Tapos, kailangan ma-enable yung OEM unlock. After nun, balik tayo sa USB debugging, kailangan maka-on din siya. So, okay na. Ngayon naman, punta tayo sa ating PC. So, yung files po natin ay ilalagay ko po sa ating description. Make sure na ma-download po and ma-extract po natin yung files. So, na-extract ko na po yung files. Kailangan meron po itong tatlo. Lalong-lalo na yung importante dito, yung carrier policy. So, natin dyan, una, download po natin ang LG United. Antayin na po matapos.
So, okay na. And after nyan, dito na tayo doon sa itong pangalawang file natin, yung UPST. So, i-run lang natin yung meron tong application. Okay, so all good na tayo. Okay na. Ngayon ay hanapin natin yung ating in-install. Configuration. So lalabas ito. So make sure na yung ating cellphone nakakabit sa ating PC o laptop. So pagdating mo dito, may kita niyo po meron pong port. Tapos add new port. Ayan, hanapin na lang po yung meron pong USB. Yung LG Mobile USB serial port. LGE. Yan. Okay. And then, yung nakita na po, may nakita po tayo, dapat na naka-appear po dyan, yung SM8150. Okay. Kailangan yan po makita natin. So, after nyan, wala tayo dito sa Start Client. And makikita po natin dito yung EFS Explorer. Tapos, kailangan lang dito dun sa selection yung SM8150. Then, okay. So, ito kailangan mag-appear. So, pag hindi ito nag-appear, balik po kayo sa first step ng basic. Sa first step po natin, wala sa una. So, pero pag lumabas to, okay na yan. Okay. So, pagdating dito, hanapin lang natin yung policy man. Yan. So, delete natin yung dalawang file. So, may mga files dyan na may mga subfolder pang lalabas. So, make sure na ma-delete ko lahat. And, dun sa ating in-install, ay sa ating dinonload kanina, about sa mga files, lalo po yung carrier policy, i-add po natin dito. So, copy data from PC, tapos yung browse, natin yung dinonload natin. So, yung carrier policy. So, okay. Close natin. And syempre makikita natin dapat sa huli, shutting down server. So, yun. Tapos na tayo din sa ating PC. Ay kailangan naman natin i-verify sa ating cellphone kung tayo ay 5G. Meron ng enable 5G. So, type the code.
doon tayo sa debug screen. So mapapansin natin dito, yung NR5G yung sa ating NR5G config. So kailangan mag 1:0 siya. May 1. Pero pag 0:0 siya, ibig sabihin hindi tama yung pagkagawa or hindi siya compatible. Pero pag lumabas yung 1, so automatic yan ay ikaw ay meron ng 5G. Sa testing natin. So bago yan, bago tayo dito, make sure na may restart nyo muna yung cellphone ninyo. So after na ma-restart yung cellphone ninyo, i-enable natin yung airplane mode and patayin para ma-refresh yung ating network. So yan, tingnan natin. Okay, tayo muna natin yung ating wifi. So ayun, 5G na.